channel. So ngayon, ang gagawin namin ay magtuturo kami sa Ayala Museum. Para sa mga hindi pa nakakapunta sa Ayala Museum, ito para sa inyo. Say hi, Javier. Hello. Look at my picture. Wow! Grabe naman yun, oh. Adorn their bodies and convey a person's rank and class. Gold was also a medium of trade and form with the most intricate patterns. Ordinary items made of gold became ancient status symbols. Mga kachilaks, no? Ito yung mga gold dito sa Ayala. So, ang ganda, no? Ayan, no? Ito talaga. Maangas, no? So, ito walang halo talaga. Pure gold talaga to. Siyempre, pag yung gold, malambot siya. Pero imagine niyo yung hinarvest nila yung gold dust nito. Paano kaya katagal nila hinarvest ko? Ito pa. No, mga kachinaks. So, nice. Ayan, no? Grabe, ang ganda, oh. Ito pa. Ito ang ganda, parang may halo na to. Yan. Parang may halo na to. Kasi parang napaka-solid tignan ng gold na to. Ayan, oh. Ganda. Tungtuwa si mami nito. Ayan, oh. Tungtuwa si mami. Ang kapal, oh. Ito. Hindi ko alam kung may halo to, no? Pag may halo to, kasi mukha siyang solid. Pero pag walang halo to, mahal talaga to. No? Kaya nagkakaroon ng 10K, 8K, ano ba yun? 18K, 14, basta ganun. Kasi about sa purity ng gold, yung may halo silang iba pang metals, no? Ito, waistband. Parang belt, no? Ayan, belt nga. Imagine mo, paano nakatagal to. Grabe. Ang ganda. Ito yung kanina, pinakita din. Cuff. Pinalaga, no? Pati ito. Imagine nyo, no? Mga kachilaks. Wow. I found gold in the Philippines. Oh, ayos ah. Nag-play. May sensor. Galing. Bilis ako na. Uy, eto yun, oh, nag-excavate sila. Wow. Actually, mga kachilaks talaga, no? Pag kunyari pure gold talaga, ito pure gold to, manipis, oh. At the same time masyado siyang malambot, unlike yung other mga metals natin. Kala ko ano pwedeng tapakan to, mga kachilaks, yung pala puro gold din pala to, ano. Kala mo design lang, yung pala gold din pala tong nandito. Munti ko nang tapakan to. Ang ganda, puro gold. Meron pa doon sa kabila, kala. Ayan, oh. Kala ko design lang, yung pala kasama rin sa exhibit.
Oo, magdi-discolorate din yan. Nakikita nyo mga kachillax, parang hindi siya kulay gold talaga, yung yellow, no? Kasi nagkakaroon na ng discoloration, maybe sa oxidation din. Nakapitan na siya ng rust. So, yan, or iba pa mga dirt. Kasi nga, tagal na nito eh. Pero hindi siya nasira in terms of its integrity, no, mga kachillax, no? Ang ganda! So, ang pangalan yung neck ornament. Imagine mo pag pure gold to mga kachillax, no? Tapos tinimbang mo, nakaw! So, ito mga kachillax, yung mask. Death mask yata tawag nila dito. Yan, nilalagay ito pag ano, patay na yung tao. Ayan. Yung mga sinaunang panahon. Ayan. Ayan. So, pag patay na yung isang tao dati, nilalagyan nito. Unlike do sa ibang mga ano, sinaunang tao, 'di ba? Ano, nilalagay nila yung coins sa Greek yata 'yon, 'di ba? Para daw pambayad nila sa boatman. Baka siguro ganito rin 'yon, yung concept nila dito. Kaya may gold sila sa mukha pag kunyari babayad nila doon sa parang boatman. Who knows, 'di ba? Parang ganda. Ano yan? Okay. Wait. Combo pala to. Ayan. Plus, eto. Tapos titignan mo yung magnifying niya. Tapos nagagalaw siya para sa microscope na. Yun o. So, yun. Tapos nauusog din siya mga katsila para sa microscope. Yun o. Galing. Ang ganda design. Parang staging style. Grabe no, hirap gawin nito. Mga parang rubber band yan na pinagano. Tapos wala pa silang mga modern devices na pang-ayos, no? Oo, mano-mano to. Tagal to. Taon to yan, no? Chain siya. Geng. Wow, galing. Ito pa, grabe to. Sobrang laki na ito. Parang pang tribal chip na to. Wala naman yata. 800 grams? Wait, ayun o. May measure, may weight po. 612 grams times 3,240. Current price ng gold ngayon mga kachat. 3.3 na daw, sabi niya, correction. Updated siya. Ito 812 po. Tingnan mo, parang pang tribal chip na to. Ito pala yung mas pinakamabigat yata so far ha. O 3,860 grams so, na pure gold oh. Grabe. Ito talaga pala pang tribal chip. Parang anak ka ng Diyos dito. Sige, magpipicture muna daw kami mga kachillax. Ito nga pala yung 4th floor ng Ayala Museum. So pag pupunta kayo dito, yung 4th floor puro ginto. So yan, umamati na. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Punta na kami sa 3rd floor. Daan ka na. Wow, galing ah.
isang part ng Ayala Museum dito sa 4th floor. Ito naman yung mga damit, yung mga kasauotan. So, kunyari, buwan ng wika, wala kang maisip na mga damit. Ito, bibigyan kita ng idea or inspiration dito sa makikita nyo dito sa video na to. Hindi pa na-invento talaga dyan ng mga junk foods. Wala pa mo. Wala pa mga french fries dyan. Wala pa mga inasal na kaya slim lang sila talaga. Ayan o, mga concept o. Concept. Buwan na wika next year. You know, huwag mo hawakan, huy. Si mami hinawakan. Ginagawa mo! Hawa, oh. Nakasulat lang ito. Don't touch eh. Bakit ano? Hinawakan niya. Lahat ang spirito dito ng mga nag-hobby niya. Ito ancient yata to. Ewan ko ba't don't touch. Pero yun. Yan ang statwa nito. Saan ba ito sa museum? Ayan o. Opa. Cover lang ng kama yan. Ang ganda naman ng cover ng kama na ito. Mga kachilakso. Mythical creature yan. Centaur. Ewan ko, wala namang ganito dito sa mythology natin or sa ano natin. Grabe. Ano. Kung gusto nyo pumunta dito sa Ayala Museum, open siya yata lagi. Tapos, pag estudyante ka, 350. Teacher ka, 350 din. Tsaka PWD. Tsaka pag kunyari nagtatrabaho ka rin daw sa isang museum or sa museum din, 350. Kasi pag hindi, ang standard price nito, yung regular price nito is 600 or basta 650 yata. So pumunta na kayo dito mga chillax. Itong exhibit sinaunang ano rin to. Yan, fire extinguisher. Sa fire hose. Sinaunang fire hose. Sa fire attire. May bago na akong concept ngayon sa buwan ng wika Yan Ganda, dandy. Alright. Ganda. Mga ceramic. Uy, naku, delikado. Huwag mong hawakan yun, Javier, ha? Kumalikot. Lakad-lakad lang slow. Slow lang. Huwag kang maglaro dito. Baka habang buhay tayo magtrabaho dito, ha? Hindi ako, anak. Hindi kita, ano. Tapos pupunta na kami sa 3rd floor dito sa Ayala Museum.
So, may mga klase rin ng mga paintings, mga kachilax, no? Pag nag-aral kayo ng humanities, pag-aaralan nyo yung mga uri ng paintings, may cubism, may abstract, tapos may realism. Imagine nyo, mga kachilax, no? Ito, sinaunang painting to, tapos halos parang katulad na talaga ng itsura ng tao talaga, no? So, ito yung realism. Sana tama ako, no, mga kachilax. Wow, ang ganda ng hallway. Grabe, ang ganda ng hallway. Parang ano. Ayun, ang ganda ng hallway. Yan yung painting ni Juan Luna. Oh. My goodness. Sa third floor nyo to makikita, mga kachilax, no? Ganda. Kachilax, no? Ito yung isa sa mga greatest collection or masterpiece ni Juan Luna. So kung alam niyo yung storya nito, pakilagay naman sa comment section natin para lahat tayo natututo. Galing, no? Ayun, no? Pag pumunta kayo dito, mga kachilax, medyo may pagka, hindi ko alam kung creepy ba yun o parang basta may goosebumps talaga. Ganda, boy. Ganda talaga. Punta na kayo dito. Third floor. Ayala Museum. What can only be found are hand-colored lithographs of this painting. In full color is O Jimene, and is also known as Boda Romana, the Roman wedding. In all likelihood, it represents the artist's own wedding to his wife, Pasta de Tavera, since Luna painted this during his honeymoon in Venice and Rome in 1886. The painting conveys the idea of the pagan god of marriage, Hymen, bringing the couple's destinies together through the ritual nuptial chant of Jimene. I'm just thinking that, oh my gosh. Born in the Philippines and raised in by the story of Juan Luna, because he was a Filipino who gained fame in Spain and France in the late 19th century. Nation was prevalent in the capital of the arts. I go to the National Archives of France. It differs depending on if you're in Europe. It's a true story. And so my journey began. Reconocimiento frente al resto de los artistas que están guardados. Recognized artists in Europe, earning a silver medal from the 1880s. So dito sa part nito sa third floor, bibigyan ka nitong brochure ng imprint. So papakita ko muna sa inyo. So, ito yung merch ng Hymen o Jimene. Yun yung pala ang tamang pronunciation doon sa isang artwork or masterpiece ni Juan Luna. Yung Mindscapes ba yun? Ay libre siya. Pwedeng kunyari passerby ka lang dito. Ayan.
Pwede kang pumasok doon sa part ng Ayala Museum. Yun, pwede ka pumunta dito. Ngayon, dito naman kami sa diorama. Second floor ng Ayala Museum. Ayun o. Whiteboard marker dyan. Lagay mo. Ginagawa mo na. Ito pala yung height ni Jose Rizal, 5'3" and 1/3. Check ko nga. Mas matangad ako yung Rizal. Rizal. Wow, si Emilio Aguinaldo rin pala, 5'3". Si Andres Bonifacio naman ay 5'4". Ang curious siyang ginagalaw ito kung paano yung pag-ibig. Paano? Malaking tablet yan na. Tinitingnan yung ilalim kung paano yung lumalabas yung picture. Na-analyze yun, no? Hindi siya nahanap sa picture, feeling ko kung paano lumalaki yung paano pinipindot yun.